Mabilis po ba ako? So, sa introduction po, sabi niya po dito, parenting the household of faith in such a time as this is very, very challenging. We cannot even go out of our home to converge together. We have a similar situation during the times of the patriarch. They cannot gather together, being separated from one another because of persecution. However, we are fortunate to have internet live streaming and simulcast epistles in our days. So I'm praying every disciple be keen to what we feed them, not for the internet feed them. So, kaya po ito yung naging introduction natin kasi nung isinulat po ito ni Bishop during pandemic po, ganun na lang, so ganun din po yung kapanahunan din po ng mga taga-Epeso ni Apostol Paul po at Timothy. Tapos nung sa kanila naman ay may persecution talaga po. So, sabi niya doon, however, we are fortunate to have internet, live streaming, and simulcast epistles in our days. And so, I'm praying every disciple be keen, sabi niya doon. So, ano po yun, kailangan nating i-showing yung eagerness po natin or enthusiasm po. Amen po. Kaya kailangan talaga natin maging eagerness sa salita ng ating Panginoon. Amen. During epistles during those days were the common means of providing instruction. The churches in diaspora to every place outside of Jerusalem, traveling and church visitation were difficult and risky. So, yung diaspora po, a group of people who spread from one original country to other countries or an act of spreading in this way. Kaya tingnan nyo po sila, mga ilang araw pa po sila bago po sila makakasama kasi naglalakad lamang po sila noon. Amen po. Para makapag-fellowship po sila. So ngayon, tayo po, we are blessed kasi nga po, noong unang panahon, naglalakad lamang po sila para magkita-kita, para magkapag-fellowship po sa bawat isa. Pero ngayon, nagkaroon na po tayo ng, di ba, iba't ibang, may Uber, may Taxi F, may Bothergo, para lamang po tayo ng sasakyan para makapunta po tayo dito sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Kahit nga malapit na nga lang, ayaw mo pang maglakad. Gusto mo pang mag-Metrolink. At salamat din sa Panginoon at may Metrolink na din po kasi 2 real lang po yung papamasahe mo. Amen. Eh, nung unang panahon, tingnan nyo po sila, naglalakad lang. So, how many days pa sila para magkita-kita po silang sa bawat isa po. Amen po. Sabi niya dito, before we go any further, let us greet. Hindi na yung pass. Oh, sige. So, nandito na po tayo sa sa background. So, sabi niya dito, chapter 5 of Epistles of 1 Timothy was an admonition and instruction to Timothy from his mentor. So, nung unang panahon po nila, sa mga epistle po ng
Timothy, mayroon na po talagang mentor. Meron na po silang mga leader, kung naman leaders po. May mga leaders na din po sila. So sabi niya dito, as a young leader in the churches, they have established, yun nga din po. Timothy was faced with many issue and challenge like what we face in our days. So, kung ano po yung nararanasan po ni Timothy, ganun din po yung mararanasan din po natin. Lalong-lalo na po kung tayo po ay magbe-build po ng church. Marami pong tayong maririnig, marami pong mga talagang as in mga kaaway ba na umaaligid para lang hindi mo mapatayo kung ano yung gusto mong maipatayong church. Amen po. So, in-instructionan po siya ni Paul. Sabi niya, Paul, instruction transit from natural parenting to spiritual parenting and vice versa. Vice versa. So, ganun daw po yung pagiging natural and spiritual parenting po. Amen po. At saka yung ano po, yung buong chapter ng mahaba po kasi siya, kaya basahin nyo na lamang din po pag may ano po kayo, may time po kayong basahin po. Kasi maganda po siya. So sabi niya dito, the whole chapter was dedicated to attitude and responsibilities of leaders toward their flocks. So, ibig sabihin ng dedicated po, iyon po yung naka-indicate po sa loob ng buong chapter ng 5 ng 1 Timothy po. Tungkol po ito yung sa attitude and responsibilities bilang leaders sa mga inaalagaan po natin. Amen. So, sabi niya po dun sa verse 1 and 2, sabi niya po dito is, wag mong papagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mong mahinahon na parang sarili mong ama, pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakakabatang lalaki. Ituring mo parang sariling ina ang nakatatandang babae at pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. So yun po yung attitude of responsibility of children to their aging parents. So kailangan po natin pong respeto po yung mga nakakatanda sa atin. Amen. So sabi din po niya sa verse 3 and 4, basahin ko na lang po. First Timothy 5:4. 3 and 4. Sabi niya dito, igalang mo ang mga biyudang wala ng ibang maasahan sa buhay. Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakakalugod sa Diyos. Amen po. So this is the responsibility of parents toward their children. So yun po yung yung sa verse 3 and 4 po. Yung bilang responsibility ng isang leader at saka parents toward their children. Amen po. So doon po naman po tayo sa verse 8. Sabi niya din po doon sa verse 8, ang sinumang hindi kumikilala sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. So, yun nga po yung taking care of older widow. So, kailangan po natin talagang alagaan yung nakakatanda po sa atin. Lalong-lalo na po yung mga wala na pong asawa, yung older widow.
Amen po. So, yung dun sa verse, naman po, sa verse 16, sabi din niya po dito is, kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalaga ng iglesia ay iyon lamang ang byudang walang ibang maasahan sa buhay. So, responsibility of spiritual children to their leaders. So, yun nga po yung bilang responsibility ng isang leader sa kanyang spiritual children. Amen po. So, sa verse 17 and 18 naman po, yun po yung sabi niya dito, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. So yun yung sinasabi po doon na miscellaneous church ethic and instruction. Amen po. So may naunawaan po tayo mga kapatid. Mabilis po ba ako? So sabi, dito naman po tayo sa But the central message emphasizes on the parental responsibilities that the parents have over their children, providing for his own, especially for those of his household. So, sabi niya rin dyan is, this is very true both to natural and spiritual parents. It is not easy to provide on time of religious persecution. So, kailangan po natin talaga pong i-emphasize po yung pagiging parental responsibilities po natin bilang parents sa ating mga anak, na kailangan nating i-provide din po yung kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na din po bilang tayo po na nandito po na lumalakad sa ating Panginoon, na kung ano man po yung mga pinoprovide po ng ating Panginoon na mga salita niya po, yun din po yung ipoprovide din po natin sa ating mga anak. Amen po. So sabi niya dyan, can you close our eyes po? Imaginein po natin na paano kung wala po sa buhay po natin kung wala po ang magulang po natin. Di po ba napakahirap na wala pong magulang sa ating buhay? So sabi niya diyan, ang sabi po ni Amir Faizan po, life it's nothing without parents. Respect them before it's too late. Amen po. Kailangan po natin silang irespeto habang nandyan pa, nabubuhay pa po yung ating mga magulang. Ako nga po, sa totoo lang po, hindi ko naman po kasi in-expect din po na bilang anak ba na nandito sa ibang bansa, naiyak na naman. Share ko lang din po na last lang po, nawalan po kami ng tatay. And ang hirap po, mahirap po walang tatay. Buhay pa po naman po yung nanay ko, pero nung napatawad ko kasi yung tatay ko, na mas minahal ko siya nung time na mas minahal ko siya nung naibigay ko po yung sinasabi ng Lord na patawarin mo yung tatay mo. Kasi since po kasi nung bata po ako is nagtanim na po ako ng galit sa tatay ko. So ito pong binigay po na task po sa akin
na-rebuke po ako kasi may nabasa din po ko kasi nasabi niya, kailangan po nating irespeto yung mga magulang po natin na habang nabubuhay pa po sila. Pero ang hirap po na mawalan po talaga ng isang magulang. Kasi nung nabago po yung tatay ko, doon ko po nahanap sa kanya na sa isang magulang pala pag binago siya, kasi yung tatay ko kasi nandun na lahat yung bisyo niya, na yung paninigarilyo niya, yung pag-iinom niya. Nung natanggal po kasi niya yung pag-iinom niya, doon naman po siya bumait. Kaso nga lang, nagkasakit po siya. So, nung nagbakasyon kasi ako last December po, alam mo yung saya ko kasi yung dati na pag nagbabakasyon ako, nandun yung ibabalibag niya lahat, papatulugin kami sa labas, pero siya nasa loob lang ng bahay namin. Kami nasa labas. Pero nung umuwi na ako nung nagbakasyon po ako, andun naman yung parang hindi mo makausap, parang hindi makabasag pinggan. Alam niyo po yun na sabi ko, salamat sa Lord kasi binago po siya ng Lord. Kasi talagang iniluhod ko po siya. And hindi ko naman din po in-expect na yung kaparaanan ng Lord is yun na rin po pala. So, salamat po sa Lord kasi po, pinatawad ko yung tatay ko and nasa mabuting kamay po siya. Kasi po, paano ko po masasabi na nasa mabuting kamay po siya? Kasi nga, pinakita po ng Lord sa akin sa panaginip na kasama niya yung uncle ko na magkahawak ang kamay. So, salamat sa Panginoon dahil bilang isang anak po, nandun po talaga yung ipaparanas ng Lord kung paano po natin sila irespeto at mahalin habang sila pa po ay nabubuhay. Kasi saka mo na lang sila rerespetuhin at mamahalin kung wala na po sila. Di ba napakahirap? Ang hirap tanggapin. Amen po. So, tapos, so sabi niya po dito po is, basic provision is essential to living in this world. So, yung mga basic na provision po na ipinoprovide po ng mga magulang po natin is food, clothing, shelter, education, transportation, cellphone, and load. And nung unang panahon, ang basic na pinoprovide lang po ng ating mga magulang dati is food, clothing, shelter, and education. Ngayon na, mayroon ng transportation kasi pinoprovide ka na nila ng sasakyan, cellphone, tapos sasabihin mo pa sa mga magulang mo, oh, bakit yung si kaibigan ko may ganito siya, bakit ako wala? Eh, nung binilhan ka ng cellphone, tapos sasabihin mo, may cellphone nga ako, wala naman akong load, nanay. Di po ba? Na parang, ang galing yun kasi nung unang panahon yun lang yung naipoprovide sa atin ng ating mga magulang. Pero ngayon, ang dami na. Hindi ka na nabubuhay ng walang cellphone at load. Amen po. These are the things that our natural parents take care for us. Hindi po ba? By the same token, sabi niya rito, spiritual provision. So, discipleship is essential to transform our lives, fulfill our lives' significance, and prepare us for eternity. So, sa pagiging spiritual parents po natin is kailangan po natin magkaroon o matutunan natin na magkaroon tayo ng transformational life at fulfillment our lives, significances, and prepare for us eternity. Amen po. Kasi, tingnan niyo po, ang Lord may tinapos na. Amen po. So tayo naman po yun,
transform our lives to fulfill our significances. So tayo naman po ang tatapos kung ano po yung pinapagawa po sa atin ng Panginoon. As to prepare us for eternity. Amen po. This is the lookout of pastor and church leader and parents as well. Amen. So yun po yung pagiging responsibility din po natin bilang spiritual parents. Lalong-lalo na po kung may ipapaalaga at inaalagaan na po tayo na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. Amen po. You can just imagine what your life is without parents. So imagine po natin kung ano po ang kinalalagyan natin pag wala po tayong mga magulang. Amen po. But you worry, sabi niya dito, one day you will become a parents also. So pakatapik mo po yung katabi mo, magiging parents ka din po. Amen. And what you sow now, and you shall reap also. So, yun nga po na, kung ano yung, di ba, yung nanay mo, pinanganak ka, ngayon naman ikaw mag-aasawa ka, tapos, pag nanganak ka, mag-aasawa din yung magiging anak mo. Kaya yung sabi niya, and what you sow now, that you shall reap also. Amen. And therefore, be a good your parents. So, kailangan po natin na maging good po tayo sa ating mga magulang. Amen po. So, sabi niya diyan, do not deceive. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Yun po yung sabi niya po sa Galatians 6:7. Amen po. So sabi din yan din po sa Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this are right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Ang ganda po ng promise ng Panginoon pag inuubi po natin yung ating mga magulang. Amen po. And our natural parents take care of our physical needs for an average period of about 25 years before we can stand on our own, in many cases more than that. And extraordinary cases, children marry and are still under the care of their parents. So, since po nung nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, hanggang sa nag-edad ka na po ng 25 years, ilang taon ka na po ngayon? Ako po, 42 na po ako. So, hanggang ngayon, wala pa po akong hindi pa po ako stable na yung may asawa po ba, yung ganon. Pero in the future, magkakaroon na po yan. Amen. So, kiniklaim ko na po yan. Amen. So, sabi niya doon, before you stand your own, yun nga po na, kailangan na po talaga natin mag-stand our own. In many cases more than that, hindi sa karamihan po kasi, hindi nyo naman po mararapatin, di po ba na hanggang sa ngayon, may asawa ka na, may anak ka na, pero nasa puder ka pa rin ng magulang mo. So, sabi niyan, before you can stand your own, kailangan na po natin tumayo sa sarili po nating pamilya. Amen po. So, in extraordinary cases, children marry and still under the care of their parents. Yung nga sinasabi ko na nasa pangangalaga pa rin ng inyong magulang. So, ang tawag po doon is, hello, extra milers. Yun po yung sabi po doon, extra milers daw. Amen po. Just imagine, sabi niya po,
You cannot be what you are now without the role of your natural parents. Amen po. That is what we all that to thanks God for if you have parents like that. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng mga magulang na siyang nag-alaga po sa atin. Amen po. So, i-share ko lamang po kasi nung pag umuwi po kasi ako sa Pilipinas, yung nanay ko po, maaga po yang nagigising kasi nga ipag-prepare kanya ng breakfast, ipagluluto kanya. And nung itong uwi ko, baliktad na po. Ako na po yung nagluluto sa kanya. Kasi responsibility kasi ng isang anak din na alagaan mo yung magulang mo. Na ipakita mo din po yung pagmamahal mo sa kanya. So ngayon na sabi ko uuwi ako, nung pagbalik ko pala dito nung nagbakasyon kasi ako nung December, pagbalik ko po dito, mga March yun, yung nanay ko po na mild stroke. So ngayon, siyempre, sabi ko, parang natakot, may takot ako, nag-worry po ako na sabi ko, kawawala lang yung tatay ko, sabi ko, tapos nanay ko na mild stroke. Alam niyo po yung takot na mawalan ka na naman ulit ng isang magulang. Pero salamat sa Panginoon kasi po, pinagpray ko sa Lord na, Lord, sabi ko, huwag mo muna kukunin nanay ko. Kasi ang hirap po nawalan na po ko ng tatay. Sabi ko na, nahihirapan pa rin po ako ngayon natanggapin na nawala yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, kung kailan po mo siya binago, doon naman po nawala. Sabi ko, huwag mo naman po muna kunin nanay ko. Sabi ko. So, hanggang sa nagkaroon naman po ng, alam niyo po yun yung akala mo mahihirapan ka kasi mild stroke siya eh. Kailangan dalhin mo siya sa ospital. Tapos nung dinala po kasi siya sa ospital, wala po talagang extra na bed para po sa kanya. So sabi ng doktor, kung gusto niyo mag-antay pa kayo ng ilang oras or baka kinabukasan na bago pa kayo maka ng bed, sabi sa amin. So sabi ko, sige, antayin nyo na lang. Tapos sabi naman sa akin ng hipag ko, kung pwede daw, dalhin na lang daw nila sa private. Sabi ko, ang mahal naman ng private, mga 30,000 ang isang araw lang. So sabi ko, sige lang, sabi ko, si Lord na po ang bahala sa nanay, sabi ko. Salamat sa Panginoon, kasi po talagang nangilos po si Lord sa buhay po ng nanay ko. Bumaba po yung blood pressure niya po. So, inuwi po siya at binigyan lamang po ng gamot. Ngayon, patuloy po siya na nagpapa-check up. Ngayon, okay na po siya. Wala na po, dati kasi pag nagsasalita siya, talagang hindi mo siya maintindihan. Tapos yung niya, ganyan po pag na mild stroke. Ngayon, hindi na po siya. Talagang masigla na po siya kasi nagbabarley na din po siya. So, alam niyo po yung mamimiss mo kasi yung aalagaan mo siya na yung dati pinagluluto ka niya, pinaglalaba ka niya, piniprepare niya kung ano yung dapat mong gamitin. Ngayon naman, ikaw naman ngayon ang susukli doon sa ginagawa ng ating mga magulang. Amen po. Kasi since pa lang po nung sinapupunan ka po ng nanay natin na halos ayaw kanyang madapuan ng kahit ano, di po ba? Na pag naglalakad, hawak-hawak niya yung tiyan niya. Anak, okay ka lang dyan? Sabi niya. Di po ba na salamat sa Lord, pinagpipray ko sa Lord, maranasan po din po yan. alam niyo po yun na ang sarap din sa pakiramdam, di po ba, na nandun ka pala sa sinapupunan ng nanay mo, talagang inalagaan ka na niya. Hanggang sa lumaki ka na, hanggang sa nag-asawa ka na. Ngayon, yung mga anak mo naman ang inaalagaan nila. So, kailangan mo din ibalik kung ano po yung ginawa po ng ating magulang dati sa atin. Amen po.
Sabi niya diyan din po na even other parents have not been every responsive in all that you are now and what you have become of now. Still they are your parents and somehow and they try their best to love you and care for you. Amen po. So andun pa rin yung pagmamahal at pangangalaga ng ating mga magulang po sa atin. Amen po. So sabi niya diyan, kasi hindi ko makita. Children, obey your parents and everything for this pleases the Lord. Sabi niya po doon sa Colossians 3:20. And din sabi din po din niya sa 1 Thessalonians 2:4, you are not trying to please people but God. Amen. So, we should not wait for Mother's Day or Father's Day or a special occasion to remember them and somehow give importance to them. Amen. So, hindi na po na natin kailangan pang dumating yung Mother's Day, Father's Day, kasi everyday naman po Mother's Day and Father's Day. Amen po. So, lagi po talaga nating iparamdam sa kanila kung gaano po sila kaimportante sa ating buhay. Amen po. As long as they live, give importance to them, respect them, and love them while you have the time. I've seen people give importance to their parents after they are long gone, and that's tragic. Di ba? Yung ngayon sabi ko nga kanina sa inyo na saka mo lang bibigyan ng importansya, respeto at pagmamahal ng sa iyo kong magulang kung wala na. Iyak-iyak ka pa. Oh, sana binigay ko yung best ko. Sana binigay ko yung gusto mo, nay, tay. Pero huli na. Pero nung nandyan pa sila na nabubuhay pa, ini-ignore mo lang sila. Hindi mo sila binibigyan ng importansya na kahit man lang mabigyan ng kahit kunting regalo. Di po ba? Napakasakit din po na saka mo lang sila bibigyan ng importansya pag wala na. Di po ba? Amen po. May naunawaan po kayo. Amen. So sabi din niya po diyan, in the same token, what would our internal destinies be without our spiritual parents? We should be happy that we have spiritual parents, spiritual families taking care of nurturing and preparing us for the age to come. So, sabi po diyan na nasaan na kaya tayo kung hindi tayo ginabayan ng ating mga spiritual parents? Saan ka po diyan? Kung hindi mo po sila pinapakinggan kung ano po yung gusto nila pong na maituwid ka, na gusto nilang mabago ka, kung hindi mo naman po pinapakinggan kung ano po yung gustong mangyari ng ating mga spiritual parents po sa atin. Parang ako din po, bilang tagasunod po ng ating Panginoon, siguro kung matigas ang puso ko, siguro kung pasaway pa rin ako na naglilingkod sa Panginoon, siguro kung yung gusto ko lang ba, yung kaparaanan ko lang ba, siguro nandun ako sa kabila. Kasi alam ko kasi sa sarili ko, matigas ang ulo ko dati. Alam po yan ni Pastora Leia. And habang lumalakad po ako sa Panginoon, doon ko po nauunawaan na dito pa lang po, kung saan ka po itinanim ng Lord, dito ka po talaga makakakita talaga ng isang spiritual families, spiritual parents po, na talagang gumagabay po sa iyo. Kung ayaw mo pong maituwid ka, doon sa kakabila ka mapupunta, di po ba? And
doon ko din po naunawaan na sa ikakalago ko din po yun. Sa ikakabuti ko din po yun. So, kung ano po yung sinasabi po nila sa akin, is ginagawa ko din po. Kasi yun din po kasi yung wisdom ng Lord na ibinigay po nila para din po i-ano ni po nila sa iyo na mabago ka. Amen po. So, pasalamatan po na din po natin ang ating mga spiritual parents po. Amen po. Mamaya po, pagkatapos po natin dito po sa ating service po, lapitan mo po ang ating spiritual parents. Yakapin mo po, sabihin mo po sa kanya, I love you with the love of the Lord. Kasi wisdom po yun ng Lord na ibinibigay po sa kanila. Kung hindi mo po siya pinakinggan, yung spiritual parents mo, nandito ka po ba sa harapan ng ating Panginoon? Di po ba? Just imagine po. Imagine niyo po yung sa dalawa dyan. Kung gusto mo pong sumunod sa mga pinapaano po sa atin ng ating spiritual parents po. Amen po. So, nandito na po tayo sa the aspect of provisional responsibility. Sabi niya diyan, one every important manifestation of keeping the faith. So, pag sinabi pong keeping the faith, stand your calling. Amen po. Is described in the word provision for self and own household. Keeping faith or being faithful to God's calling requires great responsibility of providing for self needs and the needs of people who depends upon us. Amen po. So, ito po yung mga this is the essence of parenting responsibilities. Provision has a multiple areas. Sabi niya diyan, providing basic physical needs. So yun po yun yung kanina yung mga basic na provision po yung sa food, clothing, shelter, yun po yung mga providing basic physical needs po natin na pinoprovide po sa atin ng ating mga magulang. So yun, so sabi dyan po niya, providing security and protection. So pinoprovide din po nila yung ating security and protection. Then providing discipline and guidance. Nandun din po yung pagdidisiplina din po nila sa atin at yung pag-guide din po nila sa atin. Amen po. Kasi kung hindi po tayo nila dinidisiplina at binibigyan din po ng guidance, di po ba na hindi ka magiging madisiplina na bata sa paglaki mo. Di po ba? Hindi mo nasusunod yung kagustuhan ng ating magulang kung wala silang disiplina at guidance. Amen po. Providing education to prepare them for the future and protection. So, pinaprovide din po nila yung education po natin. At pinaprepare niya din po nila yung future and protection po natin. Amen. Training them to be responsible and accountable for their action. So, tinitrain din po nila tayo na maging responsible and accountable. Lalong-lalo na din po yung, di ba, bilang tayo, tinitrain din po nila tayo na maging responsible po sa ating mga sarili. Lalo na ngayon, nandito po tayo sa ibang bansa po, na maging independent po din tayo kasi wala po yung mga magulang po natin dito sa ibang bansa. So, kailangan din po talaga tayong matuto. Na kailangan din natin matutong maglaba, magplansya, magluto ng ating pagkain, di po ba? Lalong-lalo na po pag magkasakit tayo, di po ba? Napakahirap, di po ba, na wala pong parents na gumagabay po sa atin dito. Pero trainin po nila po tayo na maging responsible and accountable po. Amen po.
Parents are morally and physically responsible to bringing up their children. The responsibility is shared by both the natural and spiritual parents. And both parents share the joy and the pain of parenting. So, bilang isang natural and spiritual parents po, talagang nandyan po talaga yung ano po, yung pagiging responsibility po nila bilang isang magulang po. Amen po. But of course, nothing can match the joy of the pains of natural parenting. Minsan hindi po nila maubos ano yung kagalakan ba ng kanilang puso, at minsan 'di ba nandun din po yung pain na di ba yung sabi po niya, witnessing the baby first spoken words. Di po ba niya nung lumalaki sila, di ba ang saya mo na yung unang words niya is mama, papa. Di po ba? Ang saya-saya po natin, di po ba? Ang galak-galak ng puso mo na tinatawag ka niya ng mama, papa. Tapos minsan, pag hawak-hawak mo naman, tinawag, mama. Bakit mo naman ako tinawag ng mama? So yung ganun din po yung sa first step niya po, yung unang-una din po niyang yung pag-step po niya, yung paglakad po niya. Di po ba nakakaano po yun, ano ng puso? No. The sleep nights watching for a sick child and all the growing pains of teaching discipline and so on. So kahit nga din po pag may sakit po siya, 'di ba 24/7 po na talagang inaantabayanan mo kung may lagnat pa ba o wala na po. So napakahirap talaga po sa bilang isang sa mga magulang po, kasi ako din po talaga hindi ko pa po naranasan. Naranasan ko man po mag-alaga ng bata, pero sa iba pong nanay. Yung maikwento ko lang po yung ano po, yung nagtrabaho po kasi ako sa palasyo. Sorry naman, naging Bisaya ako. Nagtrabaho